Good evening po sa inyong lahat. Pag-usapan po natin ngayon, ito pong mga vloggers ay pinag-initan ngayon sa mainstream media. At lalo na itong dating reporter sa ABS-CBN na si Chari Villa ay kakasuhan din po ito sa mga inaakusahan niya ng mga vloggers. So yan po. Sunod po na ating pag-usapan itong Raisa Robles. Grabe po ang ginawa niyang paninira dyan po sa mga taga Mindanao. So bago yan natin ipagpatuloy, ay hingin ko po sa inyo na mag-subscribe po kayo sa ating YouTube channel. Paki-like and share po ninyo. At click na rin po yung notification bell para tuloy-tuloy naman yung updated kayo sa ating mga video. Kaya nga po ng ating pag-usapan ngayon. Ito pong mga vloggers ay pinag-initan ngayon mga kababayan. Lalo na napaulat na itong mga vloggers ay bigyan ng access dyan po sa Malacanang upang i-cover yung mga press conference dyan. Isa yan po sa nagkakasama ng loob sa mga mainstream media. Dahil dyan, mga kababayan, kung atin pong natatandaan na magmula nang lumabas nag-uso itong social media, mga kababayan, ay nag-iba na po yung pakiramdam ng mga mainstream media. Dahil nga po, sa marami nang nawawala sa kanila. So ano po yung mga bagay na nawawala sa kanila? Una ay itong mga advertisement at commercial. Wala na pong masyadong nagbibigay ng commercial sa kanila, lalo na dyan sa mga television channel, mga kababayan. Nagmula nang dumating yung social media, sapagkat sila po ay nauunahan lagi sa mga balita na hindi naman nila isasabihin. Sa halip na sasabihin nila, pinipigil nila, ang mga vloggers at social media ang nagre-report niyan. Kaya nga po yung mainstream media ngayon ay malaki nawawala sa kanila kasi wala na pong masyadong pagkakitaan dahil dyan sa social media. Ay noong panahon ng way back 2014, hindi pa masyado ang laganap ang social media noon. Kung napapansin ninyo itong advertisement o yung mga ads dyan sa mainstream media ay marami po. At noon, ang mga mainstream media noon ay lalo na doon sa mga pahigan, yung manunulat sa mga newspapers o print media, ang tawag noon, ay mayroon din po silang mga advertisement. Ngayon po ay hindi na masyado dahil nga po sa paglabas nitong social media at tumaganap at lalo na paglabas ng mga vloggers na ito mga kababayan. Yan po yung dahilan na itong mga vloggers ay pinag-iinitan ngayon. Ito lang mga napabalita ngayon yan po sa papasok na administrasyon na pagbibigyan ng accreditation o access itong mga vloggers sa pag-cover ng mga press conference dyan sa Malacanang ay maraming mga dating mga reporter o print media ang nagre-react dyan. Sinasabing baka raw magkaloko-loko o masira pa yung mga reporting at iba-iba ang pag-report
kung papayagan ang mga vloggers na mag-report. Yun po yung punto doon. Kaya nga po mga kababayan, itong nangyayari ngayon, itong si Chari Villa, dating reporter dyan sa ABS-CBN, isa ito na grabe ito kung tumira dito po sa mga kanyang inaakusahan, mga kababayan. Kaya ang nangyari tuloy nito ay itong si Attorney Topacio, isa sa pinakamagaling na abogado, ay magsasampa na po ng kaso laban sa kay Chari Villa. Mga kababayan. Isipin mo yan mga kababayan. Yan si Chari Villa ay dating reporter sa ABS-CBN. Pero kakasuhan siya. Isa sa kinagagalit ng mga mainstream media ay yung mga tungkol sa mga vlogger na kasi nga nauunahan sila sa hindi na rin sila kumikita sa mga advertisement at mga komersyal. Inuulit ko lang po. Kaya nawawala sa kanila ang mga yan eh. Malaki ang nawawala sa kanila dahil dyan. Kaya po mainit ang loob nila ngayon sa mga vlogger. Kaya itong mga vloggers, mga kababayan, ay tulad nitong si Chari Villa, ay inaatake niya. Ilan sa mga vloggers dyan, lalo na sa mga sikat na mga vlogger, ay inaatake nila. Kaya nga po mga kababayan, kung alam po ninyo ang isyong ito, ay medyo mainit sapagkat ang isyu dito ay nasa pagitan ng mainstream media at mga vlogger. Mantakin mo pagbibigyan ng access ito sa Malacanang itong mga vloggers. Di sa dami-daming mga vloggers magkukover mga kababayan. Di mouth number ngayon yung mga mainstream media dyan po sa press conference. At maaaring magkalituhan. Sasabihin ng mga iba ay mga tulad dito ni Chari Villa at mga iba pang mga veteranong media reporter ay nagrereklamo kasi nga baka daw magiging fake news na lalo yung lumalabas sa mga report. Yan po yung gusto sabihin ngayon. Kaya itong si Atty. Topacio ay magsasampa po ng asunto o kaso doon po kay Chari Villa dahil po sa kanyang mga inaakusahan na mga fake news daw, yung mga binanatan niyang mga vloggers. Ayun po yun. Samantala mga kababayan, pwede po kayong mag-react dyan kung tama po ba nasampahan si Chari Villa ng kaso ni Atty. Topacio dahil po dyan sa mga inaakusahan na mga vlogger. Mga kababayan, pwede po kayong mag-react dyan. At samantala mga kababayan ay pag-usapan din natin itong mga punto dito sa mga vloggers na nag-iinitan nga ngayon at mainit sa mainstream media. Itong mga vloggers, wala naman pong mawawala sa kanila. Kahit na kalad ka rin sila sa social media, pag-atake o banat ng mga fake news o ano-anong mga pinagbibintang dyan. Sapagkat ang mga vloggers po ay wala pong amo yan. Maliban na lamang sa dala-dala nitong mga pangalan nila. Yan lamang po ang iniingatan ng mga vloggers.
Wala pong nawawala sa mga vloggers. Kaya hindi po pwedeng mahihirapan kayo sa ang social media kung ikumpara natin dito sa mga vloggers. Sapagkat ang mga vloggers ay wala pong dalang kumpanya, walang walang amo, kundi pangalan lamang ang dala-dala nila. Kaya po, kung ikumpara natin, itong mainstream media ay talo kayo sa mga vlogger. Yan po yung katotohanan dyan. Yan po yung mga punto dyan na mahalaga na kahit na balik ta rin mo pa ang mga vlogger, kalad ka rin pa ninyo yan sa inyong mga tirada kung ano-ano ay wala pong mawawala sa mga vlogger sapagkat walang amo kundi pangalan lamang ang dala-dala niya. Mga independent at volunteers po yan, mga kababayan. Yan po yung isa dyan na dapat natin makakita. So, pag-usapan naman natin mga kababayan, ito pong sinasabi ni Raisa Robles, mga kababayan. Ito pong si Raisa Robles, grabe po itong umatake. No? Ang mga atake nito mga kababayan ay isa sa mga atake nito ay mga paninira, lalo na doon po sa isla ng Mindanao. Ito po yung ilan sa mga post ni Raisa Robles. Kung nababasa niyo po ba yung, napapansin ninyo, yung post ni Raisa Robles dyan sa social media mga kababayan, ay grabe po na hindi po nagustuhan sa mga Mindanaoan people. Tingnan ninyo mga kababayan. Kaya marami pong mga taga Mindanao na nagre-react sa kanyang statement sa pahayag niya dyan sa social media ni Raisa Robles. Babasahin po natin ito pong sinasabi ni Raisa Robles mga kababayan. I do not wish to offend people residing in Mindanao, but I'm just want the OT official to be aware that opening up Mindanao to tourism is something they should cautiously approach. When tourists comes to Philippines, we are responsible for their safety. Ibig po niyang sabihin na hindi pa pwedeng i-open ang Mindanao sa mga turista. Yan po ang gusto niyang sabihin mga kababayan. Marami pang sinasabi siya tungkol sa Mindanao mga kababayan. Ito pa po. Let the team AAP, Armed Forces of the Philippines, and DND, National Defense, have the last say in which areas in Mindanao are tourist-friendly now. So yun po yung sinasabi niya. So nag-react po ang karamihan sa mga Mindanaoan, mga kababayan. Ang sabi niya, I would bring my son this month. I want Zamboanga. I want Zamboanga last week, and I am planning to tag my family along next time I go there. Sure, some parts are security concerned, but others are fine. Ayan po yung sinasabi niya. So ipinapalagay ni Raisa Robles, mga kababayan, na buong Mindanao ay critical. At hindi po critical at hindi po mayroon lamang lugar na dyan sa Basilan o
ihalin tulad niya na ang buong Mindanao ay maliit lamang na isla at inahalin tulad niya sa kanyang pagkakaalam na parang sa basilan. Ayun po yung gusto niyang sabihin, na hindi pa raw po talaga pwede buksan ng turismo ang Mindanao. So yan po mga kababayan, hindi pa dito sa Siargao at parts ng Mindanao, sinasabi niya na bakit hindi pa raw doon sa Siargao ang isang parte ng Mindanao. Pero sinasabi niya na last week daw ay nandoon siya. O, biro mo yan. Ang iniisip ng mga kabayan na itong Mindanao ay katulad sa basilan. At isa pa, akala niya siguro na ang Mindanao ay maliit lang na isla. Iyan po ang pagkakaalam niya. Hindi niya siguro alam na ang Mindanao ay second largest island. Second to Luzon, largest island ang Mindanao. Yan po yan. Pero kung sabihin niya na huwag pumunta doon sa Basilan, baka tama sinasabi niya. Sapagkat doon sa Basilan ngayon ay mayroong kaunting problema doon. Pero hindi po yung mainland sa Mindanao. Yan po yung sinasabi gusto sabihin ni Raisa Robles na hindi pa pwede bukas ng turismo ang Mindanao. Ay ngayon, nagbunga ito ng maraming reaksyon at nagagalit ng mga taga Mindanao sa kanyang sinasabi na para bang sinisira niya yung Mindanao na hindi mabuti pasukin ng mga turista. Katunayan nga po, may mga nasa Mindanao ngayon ng mga turista dyan sa Bukidnon ay nagsasabi na safety sila at walang problema doon po sa Mindanao. Ayun po yung sinasabi ng mga turista o mga reactions ng taga Mindanao. At ilan dito ay mga turista na nasa Bukidnon ngayon. Pero mo yan, ano ibig sabihin ni Raisa Robles? Ibig bang sabihin na maliban doon sa tinututulan niya yung pagbukas ng turismo dyan sa Mindanao, ay may kulay politika pa ba siya? O may eleksyon favor pa ba siya sa mga nakalipas na eleksyon? Kaya po mga kababayan kaya po natin ito pinag-uusapan. Kasi pagka sinansala po kasi itong issue, lalo na sa kapakanan sa ating gobyerno, na sa halip na ipromote natin itong tourism, pagkatapos biglang may lumabas na sisirain yung turismo sa atin, lalo na sa lugar ng Mindanao, nagkaka-bad trip po yan. Hindi lang po sa ordinaryong mamamayan at sa mga turista. Una sa lahat yung gobyerno na sinisiraan. Ay galing ka pala po kayo sa Siargao noong last week Ay bakit? Kinidnap pa kayo doon? Nilapastangan ba kayo doon? Nakauwi kayo ng ligtas dito sa Manila. O ba't sasabihin nyo na hindi pa handa ang Mindanao na buksan ang turista? Dapat na sana, kung hindi ka nagpunta sa Mindanao, okay lang. Pero galing kayo doon sa Mindanao Dapat nga ikaw ang mag-testify na okay doon sa Mindanao. Anong klase yan? Siguro talagang
may election favor pa kayo o kaya di pa kayo ika nga bangon ha, sa inyong pagkatalo. Yan po yun ang problema sa atin, mga kababayan. Kaya sana po, itong mga statement ni Raisa Robles ay isang araw ay mahimasmasan siya at manghingi na lamang siya ng public apology sa kanyang sinasabi. Hindi po mabuti para po sa taga Mindanao yung sinasabi niyo, Raisa Robles. Yan po yung nangyayari dyan. At ngayon, nagagalit ang mga taga Mindanao sa inyo. So, pansamantala mga kabayan, yan lang muna ang ating sasabihin sa ngayon. Hanggang sa sunod po natin na video. God bless to you all.